Life After Prison. By Silencio, Kabanata 116. Kalokohan. Napagtanto ng mga mayayamang negosyanteng sumama sa kanila sa pagdiriwang na may plano si Monte na patayin sina Larry at Blade. Wala sa mga negosyante ang handa sa mga nangyayari, at sa sobrang takot nila ay dali-dali silang umalis sa lugar at nagtago sa likod ng mga tao ng Cedar Gang. May problema tayo, Hallmaster. Ang tanging paraan na pagpipilian natin ay subukan at lumaban. Ang 20 o higit pa sa mga tao ng Draco Hall ay natarante sa mga nangyayari, ngunit patuloy silang tumitig ng matindi sa kanilang mga kalaban. Ang mga pinahintulutang sumama kay Larry ay ang pinakamalakas sa kanilang grupo, at naisip nito na matagal na nilang itinatakwil ang lahat ng pagsasaalang-alang sa buhay at kamatayan. Masamang araw ito ngayon para kay Larry at Blade. Ito. Kung mamatay sila, mabubuwag na ang Draco Hall at malamang nababangon ang Cedar Gang para maging pinakamalakas na puwersa. Ang mga mayayamang negosyante na natakot sa likod ng Cedar Gang ay nagbulungan sa kanilang mga sarili at nasa ilalim ng impresyon na si Larry at ang iba ay mapapahamak. Hindi masisisi ng isa ang kanilang pag-iisip ayon sa mga linyang iyon dahil may mga 2 hanggang 300 taong may mataas na kasanayan sa Cedar Gang. Maaaring naiwasan mo ang lasong alak, ngunit hindi ka makakatakas ngayon. Sa sandaling ito, naghiwa-hiwalay ang mga tao upang bigyang daan ang 7 tao. Sila ay walang iba kundi ang mga master mula sa Blood Drinker Gang na nagmula sa Riversen. Sinbad, nakilala rin bilang Ironclaw. Napasulyap si Larry sa kanila at agad na nakilala ang isa sa mga malalaking lalaki sa kanila. Ang lalaking iyon ay isa sa mga may mataas na kasanayang individual mula sa Blood Drinker Gang, at ang kanyang kamay ay nilagyan ng napakatalas na kuko ng bakal, kaya ang palayaw na tawag sa kanya ay Ironclaw. Galing ka sa Blood Drinker Gang. Kilala rin ni Blade ang tao at agad na sinaman ng tingin si Monte. Nasaan ang pagkatao mo, Monte? Hindi ba't ang 3 grupo natin ay napagkasundoan na huwag makikipagsabuatan sa mga puwersa sa labas anuman ang mga pangyayari? Wala ka bang ideya na nagdadala ka ng mga lobo sa bahay kapag nakikipagsabuatan ka sa mga puwersa sa Riversen? Malamig na singgal ni Monte. Ang mga nanalo ay nagiging hari at ang mga natalo ay ang may mga sala. Ganyan ka ba talaga nakalimot sa mga simpleng katotohanan? Ang gusto ko lang ay manalo, at masaya akong magbahagi ng ilang benepisyo sa kanila. Ano ang dapat kong katakutan? Pagkatapos sirain ang Draco Hall, ang aming Cedar Gang ang magiging pinakamalaki at pinakamalakas mula ngayon. Isang hakbang pasulong si Kevin, at nakangising sabi. Ang kawalang awa ay nagdudulot ng katatagan. Hindi ba iyan ang iyong mantra, Blade? Ikaw. Galit na nagngangalit si Blade, ngunit alam niya na siya at ang kanyang mga tauhan ay nasa sobrang problema. Si Larry ay tulad ng mapag-isip sa mga kabiguan at kahirapan ng buhay tungkol sa kanilang mga pagkakataon, at tumingin siya kay Severin sa tabi niya habang nagtatanong. Mr. Severin, magagawa ba nating patayin ito? Napangiti si Severin matapos marinig iyon. Bakit natin gagawin iyon? Upang makatakas. Naiinis niyang sinulyapan ang mga taong nasa harapan niya at sinabing, noong ako ay nasa bilangguan, maaari akong pumili ng anumang random na isang basura at maaari nilang patayin ang lahat ng tao dito. Pero habang nakatayo sila sa harap ko, masunurin silang pumulupot na parang daga sa harap ng pusa. Hahaha, lahat marunong magyabang, bata. Bibigyan kita ng pagkakataong hamanin ako ng isa-isa. Hayaang matikman ng aking bakal na kuko ang iyong mga kakayahan. Tumawa si Ironclaw habang lumalabas at hinahamon siya. Sigurado ka ba? Ngumiti si Severin, kumuha ng kutsara sa mesa, at sinabi sa kausap. Pusta tayo, mapapatay kaya kita gamit ang katsarang ito. Ano sa tingin mo? Mayabang na tanga. Wala nang sinabi pa si Ironclaw at mabilis na tinungo si Severin sa isang kisap mata na may matatag na mga yabag. Parang may 5 napakatalas na kutsilyo sa kanyang bakal na kuko, at itinutok niya iyon sa dibdib ni Severin. Sa isang iglap, naiwasan ni Severin ang atake ni Ironclaw at sinaksak ng dulo ng hawakan ng kutsara sa leeg ng huli. Dumaan ang kutsara sa leeg ni Ironclaw na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ikaw. Bago pa makapag-react si Ironclaw at tinakpan ang kanyang leeg gamit ang kanyang kabilang kamay,
Bumagsak siya sa harapan na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga huling sandali, nanatili siyang nakatulala sa kung gaano kabilis ang bilis ni Severin sa pag-iwas dito na para bang hindi man lang pinagpawisan. Life After Prison, Kabanata 117. Paano? Namutla sa takot ang mukha ng lahat habang nasaksihan nila kung gaano kadaling pinatay ni Severin ang isa sa 7 nangungunang mandirigma ng Blood Drinker Gang. Patayin sila. Matapos makabangon mula sa isang maikling sandali ng pagkatulala, si Monte ay agad na naglabas ng isang utos na may paniniwalang ang pagkakaroon ng lakas sa mga numero ay mapupuno si Severin, kahit na ang huli ay may parehong lakas tulad ni Larry o Blade. Gayunpaman, sumugod si Severin sa isang iglap, inagaw ang machete mula sa isang nakababatang miyembro ng Cedar Gang, at agad na sumugod sa karamihan. Ang isa sa mga mahusay na mandirigma ng Blood Drinker Gang ay pinugutan ng ulo. Isang bulalas ng dugo ang lumipad sa himpapawid, at ang isa pang mandirigma ng Blood Drinker Gang ay bumagsak. Pagkatapos ng ilang mabilis na pagkislap, ang natitirang mga tao na dumating upang magbigay ng kanilang suporta ay lahat ay pinugutan ng ulo. 7 tao ang namatay sa mga kamay ni Severin sa loob ng ilang segundo bilang patunay kung gaano siya kabilis. Imposible. Ang pangit ng mukha ni Monte, at parang bangungot ang eksenang nasa harapan niya. Kahit na itinuturing niya ang kanyang sarili na may kakayahan na manlalaban, naramdaman niyang mas malakas si Severin kaysa 100 na pinagsama-samang siya. Muling tumalsik ang dugo, at ang mga kapuspalad na biktima ay sina One-Eye at Kevin. Bumagsak sila sa lupa habang nakahawak sa kanilang leeg, at bakas sa mga mata nila ang takot bago sila mamatay. Hindi, imposible ito. Naikuyom ni Monte ang kanyang kamao at tatakbo na sana ito, ngunit isang malabo ang dumaan sa kanya at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang palakol na nasa kamay ni Severin ay dumapo sa kanyang leeg. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sabi ni Monte sa nanginginig na boses. Iyon ang sandaling naunawaan niya kung ano ang tunay na takot. Hihihi, hindi ba mas maganda kung bubuhayin mo na lang ang mga araw mo nang walang gulo? Hindi ko nais na patayin ka, ngunit walang saysay na iligtas kapag katapos mong makipagsabuatan sa mga taga-Riversen. Ang mga mababang buhay na tulad mo ay ang uri ng mga taong pinakaayaw ko. Nagsagawa siya ng isang mabilis na laslas na naglabas ng dugo mula sa leeg ni Monte at papunta sa katawan ni Severin. Bumagsak si Monte ng malakas, at lumingon si Severin nang hindi man lang muling tumingin sa bangkay. Patay na ngayon ang pinakamalakas mong tao. Kung sino man sa inyo ang nagnanais na magkaroon ng kaparehong kapalaran sa kanila, higit na malugod kayong lumaban sa akin. Masyadong mabilis ang lahat. Sa oras na kinailangan nina Larry at Blade na pumatay ng isang pares ng mga tao mula sa Cedar Gang, nagawa na ni Severin ang magaan nilang mga malalakas na tao at pinugutan ng ulo ang 7 pinakamalakas na individual mula sa Blood Drinker Gang. Habang walang galaw na nakatayo si Severin sa gitna, para siyang Diyos ng kamatayan sa mata ng lahat. Ang kanyang pagiging hiwalay at kawalang interes ay ginawa siyang ganap na hindi malapitan. Patawarin mo kami. Agad na lumuhad sa lupa ang ilan sa mga taga-Cedar Gang. Wala ni isa sa kanila ang nagtiwala na mananalo sa kabila ng kanilang dami. Kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na mamamatay sila doon, at marahil ay walang kabuluhan din. Kung tutuusin, kung masasaktan man nila o hindi si Severin ay pinagdedebatehan pa rin. Sir, pagkakamali namin. Sinunod lang namin ang utos ng aming pinuno. Mas maraming tao ang nagsimulang lumuhad. Nang makita ng iba sa kanila na parami ng parami ang mga nakaluhod, naramdaman nilang wala na silang magagawa kundi ihagis ang kanilang mga sandata sa lupa at lumuhad din. Mr. Severin. Ikaw ay baliw ka malakas. Napalunok si Blade. Sa kabila ng maraming magagandang tanawin at karanasang iniaalok ng mundo, nabigla rin siya gaya ng ibang tao noong panahong iyon at maging ang boses niya ay nanginginig. Si Severin ang tunay na kahulugan ng malakas, at maaari pa nga siyang mapatay agad sa mga kamay ni Severin. Minsan ay pinaniwalaan ni Blade ang kanyang sarili na napakalakas, ngunit sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya kaina sa harap ng Supreme Leader ng Dracodeus Temple. Life After Prison, Kabanata 118. Si Larry ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang mga kamay kay Severin bilang pagpapakita ng paggalang.
Salamat sa tulong mo, Mr. Severin. Patay na sana kami kung hindi dahil sa'yo. Ngumiti si Severin. Hindi naman malaking bagay. Medyo naiinis lang ako na puro dugo na ang damit ko. 2 araw na lang mula nang makuha ko sila. Humalaklak si Larry at siniguro siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Severin. Pamilyar ako sa brand na ito, kaya magpapadala ako ng isang tao upang kunin sa iyo ang eksaktong parehong set mula sa tindahan. Tiyak na mahirap para sa iyo na magpaliwanag sa iyong asawa kung uuwi ka sa ganitong kalagayan. Tumanggaw si Severin. Hulaan mo, iyon lang ang pag-asa natin. Matapos hilingin ni Larry ang isa sa kanyang mga subordinate na kumuha ng litrato ng label ng damit ni Severin, sinabi niya sa natitirang mga tao mula sa Cedar Gang. Ito ang tanda ng pagtatapos ng Cedar Gang. Magpapadala ako ng isang tao na kukunin ang iyong teritoryo at ari-arian sa lalong madaling panahon. Ang mga handang manatili sa amin at sumali sa amin ay malugod na tinatanggap na gawin ito. Ang sino mang gugustuhin na hindi umalis ay maaaring umalis sa kanilang sariling kusa. Salamat dahil hindi mo kami pinatay. May tumangala at sumigaw. Ang iba ay nagsimulang sumama sa koro ng pasasalamat. Oo, salamat sa pagligtas sa aming buhay. Ilabas ang mga bangkay na ito at harapin sila. At siguraduhin na ang lahat ay walang batik. Walang sino man ang pinapayagang magpakalat tungkol sa ginawa ngayon ni Mr. Severin. Kung ang sino man sa inyo ay mabibigo na panatilihing selyado ang inyong mga labi, aalamin ko kung sino sa inyo ang nagsabi nito at pagkatapos ay putulin ang kanyang dila. Pagbabante ni Larry sa kanila pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tiningnan ni Blade ang mayayamang negosyanteng iyon na nanginginig na lumuhad sa lupa at malamig na sinabi. Kasama ka rin kayo dyan. Siyempre. Huwag kang mag-alala. Nangako kami na wala kaming sasabihin. Sabay-sabay na sabi ng lahat habang nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanilang mga noo sa takot. Sa sandaling iyon, naglakad si Severin sa mesa at umupo. Dang, hindi pa ako nabubusog sa pagkain. Halika dito, Hallmaster Larry. Ipagpatuloy natin ang pagkain. Aalis tayo sa sandaling itapon na ng mga natitirang miyembro ng Cedar Gang ang mga bangkay. Lumapit si Larry at tumawa. Hahaha. Medyo gutom pa rin ako, sa totoo lang. Kain tayo. Kapag bumalik na ang mga tauhan ko dala ang iyong damit, maligo ka at magpalit ng bago. Ngumiti si Severin. Naniniwala ako na ang alak sa mga bote doon ay hindi nilalagyan ng lason. Maaari nating inumin ang mga ito. Kunin mo. Nakangiting tumakbo si Blade at kumuha ng bote bago ito tinanggal at binuhusan ng baso si Severin. Todong ngiti siya sa sinabi niya. Isa kang Diyos, Mr. Severin. Ano man ang mangyari sa hinaharap, palagi kang magiging boss namin. Oo, dapat ka naming tawagin bilang boss. Iniligtas mo ang aming buhay. Pumayag naman si Larry. Ngumiti ng pilit si Severin. Wala siyang pakialam kung ano ang tawag sa kanya basta hindi lang Supreme Leader. Dinala na ang mga bagong damit ni Severin nang mabusog na sila sa pagkain. Kaya nagpunta siya sa banyo sa loob ng villa, naligo, at nagpalit ng bago niyang damit. Pagkatapos, sinundan niya si Larry at ang iba pa sa kotse at naghanda para sa paglalakbay pauwi. Habang nasa sasakyan, pinag-iisipan ni Severin kung tatawagan o hindi ang isa sa kanyang mga apprentice at kalaunan ay nagpas siyang tumawag na lang. Master. Agad namang napatalon sa tuwa ang isang medyo may edad na lalaki sa loob ng isang marangyang villa at sinagot ang tawag nang makitang galing iyon kay Severin. May kailangan ka bang gawin, Master? Napangisi si Severin. Kumusta ka na? Magiging maayos ang lahat para sa iyo. Hihihi, napakaganda nito, ngunit ang pagiging nasa spotlight ay medyo hindi komportable dahil kinikilala ako ng lahat saan man ako magpunta. Si Warren Siegfried, isa sa mga war hero, ay tumawa at sinabing, mas na-enjoy ko ang digmaan. Ngayong nakabalik na ako, napakaraming tao ang gustong makipag-aliw sa akin, at hindi ko alam kung alin sa kanila ang tunay at alin ang nagsisinungaling. Sinusubukan ng lahat na ipakilala sa akin ang kanilang anak na babae o apo, at iyon ang isa sa mga nakakainis na bagay kailanman. Pagkatapos umalis sa isang pad place, nagtanong ulit si Warren. Oo nga pala, ano nga ulit ang gusto mo sa akin? Well,
Kailangan kong magpadala ka sa akin ng ilang malalakas na bodyguard para bantayan ang pamilya ko. Ang pangunahing inaalala ko ay hindi ako makakasama sa tabi ng aking mga magulang sa lahat ng oras. Sabi ni Severin. Nakikita ko, iyon ay hindi magiging isang problema sa lahat. Hayaan mong gawin ko ito. Maaari mo bang ipadala sa akin ang iyong address? Nakangiting sabi ni Warren. Ang gayong pabor ay hindi maaaring maging mas madali para sa kanya. Life After Prison, Kabanata 119. Nagpalitan ng tingin sina Larry at Blade at medyo natigilan matapos marinig ang sinabi ni Severin sa tawag. Ang marinig si Severin na humihiling sa ibang tao sa halip na si Draco Hall na protektahan ang kanyang pamilya ay nangangahulugan na malamang na hindi masyadong mataas ang tingin ni Severin sa mga tao ng Draco Hall. Bukod dito, ang nasa kabilang linya ay tila tinawag si Severin na master, na nagpapakita na si Severin ay may mga apprentice. Sa paghusga sa kung gaano kalakas si Severin, maaaring mahihinuhan na ang kanyang apprentice ay hindi rin magkukulang sa lakas. Matapos tapusin ni Severin ang tawag, ngumiti siya ng mahina sa kanilang dalawa at sinabing, "Huwag kayong padalos-dalos. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga tao ng Draco Hall. Natatakot lang ako na baka may makaalam ng relasyon ko sa Draco Hall." "Naiintindihan namin, boss." Tumanggo si Larry, ngunit alam niya sa kanyang puso na kung ano man ang mga pagsasaalang-alang ni Severin sa hindi paghiling sa kanila na ipadala ang kanilang mga tauhan, malinaw din na ang mga taong ipinadala ng mga disipulo ni Severin ay maaaring pambihirang mga individual. May humantong sasakyan sa gilid ng kalsada sa labas ng villa kung saan nakatira si Severin. Nasa loob ng sasakyan sina Easton at Lucy, na parehong nanginginig sa takot matapos ang kanilang nakita. Narinig nila mula kay Jada na pahihirapan ng Stone si Severin, at agad nagmaneho silang dalawa para lang masiyahan at makita kung paano haharapin ng Stone si Severin. Gayunpaman, laking gulat nila nang makitang si Victor, ang pinuno ng mga Stones na lumuhad sa harapan ng bakuran kasama si Jada at ang mga bodyguard ng Stones. Nakita ang buong grupo na sinasampal ang kanilang mga sarili at nanunumpa na hindi na muling guguluhin si Severin at ang kanyang pamilya. Noong una ay inakala nila na nananaginip lang sila, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nilang ang pinuno ng Draco Hall ang nagpilit sa mga Stones na lumuhad. Biglang napagtanto nila na si Severin ay malamang nakonektado kay Larry at Blade kahit papaano, at ang relasyon sa kanila ay maaaring hindi kasing simple ng tila. Ang dalawa sa mga nanatili sa kotse bago at pinanood ang Stones umalis sa kawalan ng pag-asa. Lumunok si Easton, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan, saka huminga ng kaunti bago bumaling kay Lucy na hindi makapaniwala. "Wala naman akong nakikita, diba?" Hindi man lang nagdalawang isip ang mga taga Draco Hall na saktan ang mga Stones para lang matulungan si Severin. Paano siya nagkaroon ng napakaraming koneksyon? Naramdaman din ni Lucy ang pag-init ng kanyang ulo ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na ang marumi at kawawang bata ay magiging napakalapit sa isang tulad ni Larry at makahingi pa ng tulong sa kanya. Sa pagkakataong iyon, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang habang nakatitig sa marangyang villa sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan, dahil malamang na siya ang nakatira sa villa na iyon kung hindi niya piniling makasama si Easton. Tiningnan ni Easton ang nalilitong ekspresyon ni Lucy at bahagyang hinigit siya ng kanyang siko. "Ano ba ang iniisip mo? Parang natulala ka." Iyon ay kapag Lucy ay pinitik pabalik sa kanyang sentido. "Oh, ano nga ulit ang sinabi mo?" Naramdaman ni Easton na napa-facepalm at walang choice kundi ang ulitin sa kanya. "Tinanong kita kung paano kilala ni Severin ang mga taga Draco Hall. Hindi maaalis sa pakiramdam ko na iginagalang siya ni Larry at ng iba pa." Hindi nakaimik si Lucy. "Hindi ko alam. Bakit ka nagtatanong sakin? Puntahan natin si Jada." Nagpasya si Easton. Pinaandar niya ang sasakyan at dahan-daang nagmaneho patungo sa villa ng mga Stone. Bumaba ang dalawa sa sasakyan at pumasok. "Kasumpa-sumpa ka, Severin. Ginagawa kong misyon ang patayin ka. Ako ang iginagalang na pinuno ng mga Stones, ngunit pinilit mo akong lumuhad sa iyo." Ganap na kasuklam-suklam. Isang malakas na sigaw ang narinig nang makarating sina Easton at Lucy sa harapan ng bakuran. Life After Prison, Kabanata 120.
Ang taong naglalabas ng kanyang galit ay walang iba kundi si Victor, at ang kanyang galit na dagandong ay parang isang galit na hayop. Sa sandaling iyon, nagsimulang magduda rin si Jada sa kanyang buhay. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na sasampalin siya ng 3 beses sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, ang kabalintunaan, siya ay hindi pangkaraniwang kalmado habang siya ay nakaupo doon na walang laman. Ilang sandali pa, sinabi niya kay Victor na galit na nakatayo doon. Sa tingin ko, hindi ganoon kadaling patayin siya ngayon, tatay. Si Mr. Larry ay patuloy na tinatawag siyang Mr. Severin, kaya ipinapakita nito na malayo sa ordinaryo ang kanilang relasyon. Kung papatayin natin si Severin habang wala si Larry at ang mga tauhan niya, masasaktan pa rin natin ang Draco Hall. Habang sinasabi niya iyon, tumigil siya at nagpatuloy. Hindi tanga ang mga tao ng Draco Hall, alam mo. Sina Larry at Blade ay mga tusong matandang fox, at alam nila na hindi kami magkasundo ni Severin. Kapag biglang namatay si Severin, pwede kang tumaya na kakatok sila sa pinto natin. Sigurado ka bang wala kang magagawa? Medyo nagdadalawang isip pa sa pagsuko sina Prunella at Cecil nang maisip nila si Patrick na nakahiga sa hospital bed. Galit pa rin si Victor, at nang makita niya ang mag-asawa, galit na hinampas niya ang mga ito at sinabing, "May kagandahang asal ka bang tanungin ako niyan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako napahiya ng ganyan at pinilit na lumuhad ngayon. Kasalanan mo lahat ito. Ang mga third-tier na pamilya na tulad natin ay hinding-hindi makakayanan na saktan ang Draco Hall." Pero, marami pa ring gustong sabihin si Prunella, ngunit agad siyang pinutol ni Victor. "Umalis ka na, at huwag ka nang lalapit sa akin sa hinaharap." Umungol siya. "Dapat na tayong umalis." Hinawakan ni Cecil ang kamay ni Prunella at naglakad palabas. "Tito Victor, Jada, anong nangyayari dito?" Pumasok sina Easton at Lucy at nagkunwaring walang alam. Nagpakita siya ng pag-aalala sa kanila at nagtanong, "Sino ang matapang nasaktan ka?" Hindi pa naaalis ang apoy sa puso ni Victor, sumulyap na lang siya kay Easton ng walang kabuluhan habang nagtatanong, "Bakit nandito kayong dalawa?" Napangiti ng awkward si Easton at nagsalita ng random na dahilan. "Nandito kami para sunduin si Jada at sumama sa kanya sa pamimili, pero hindi ko inaasahan na darating ako sa ganoong masamang oras." Hindi ibinunyag ni Jada ang katotohanan at sinabi lamang ito ng may yelong ekspresyon. "Wala lang. Pinuntahan lang namin si Severin, pero dinala ni Larry at Blade mula sa Draco Hall ang mga tauhan nila dito at tinulungan si Severin. Napahiya kami ng tatay ko." Nang marinig iyon ni Easton ay agad siyang nagkunwaring galit at naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. "Marinig lang ang pangalan na iyon ay sapat na para kumulo ang dugo ko, Jada. Sinira niya ang kasal ko, at itong nawawalang daliri sa kamay ko ay kasalanan niya rin." Tiningnan ni Victor ang kamay ni Easton, at pagkatapos ay inaliw siya. "Nabalitaan ko na ang nangyari sa mga lock. Mahusay umano si Severin sa medisina, at maswerte siyang may utang sa kanya si Henry pagkatapos niyang iligtas ang buhay ni Henry. Ang ikinagulat ko ay may kinalaman siya kay Draco Hall. Talagang minaliit namin siya. Di ba sabi mo si Severin ay isa lang na walang pera o kapangyarihan? Paano ito naging kamag-anak ng Draco Hall? Kung hindi ako naniwala sa kalokohan mo, hindi kami haharap sa ganitong kahihiyan ngayon." Halatang sinisisi siya nito sa nangyari.